Makikitang mabilis na naglalakad si Kimberly sa loob ng shopping mall nang biglang sumigaw ang isang lalaki, hawak-hawak nito ang wallet. Hindi napansin ni Kimberly nang ito ay nalaglag. Napansin ni Kimberly na gwapo ang lalaki, mukhang mabait. Nagpasalamat ang dalaga. Sumagot ang lalaki na hindi siya tumatanggap ng salamat, dapat ay pumayag itong ilibre siya ng kape. Napatawa si Kimberly. Sa bagay hindi naman talaga siya nagmamadali. Ayaw lang, niyang lumingon-lingon sa loob ng shopping mall. Baka may magustuhan at hindi na naman mapigilan ang sariling gumastos. Habang nasa coffee shop, ay masayang nag-uusap ang dalawa. Nalaman niyang Calvin ang pangalan nito. Naging madaldal si Calvin. Puro buhay niya ang kinukwento. Hindi siya makasingit. Napapangiti siya ng lihim. Ayaw niya ng lalaking masyadong madaldal. Hanggang sa tinawag ni Kimberly ang waiter at kinuha ang bill. Akma siyang dudukot nang pinigilan ito ni Calvin. Sinabi niyang hindi pwedeng dumukot ng pera ang babae kapag siya ang kasama. Natawa na lang ang dalaga, sinabayan din ito ng tawa ni Calvin. Nang magkahiwalay sila ay biglang naalala ni Calvin na hindi niya nakuha ang phone number at kung saan nagtatrabaho si Kimberly. Halos batukan niya ang sarili. At dahil sa dami ng tao sa loob ng shopping mall, ay mahirapan siyang hanapin ang dalaga. Habang busy sa trabaho si Kimberly, ay biglang dumating ang boss nito at may ipinakilala. Ang bagong manager si Samuel, classmate ng kanyang boss. Siya ang inatasang turuan nito. Araw-araw ay may bit-bit si Samuel na pagkain, kape o kaya ay juice. Magkatabi sila sa lamesa habang nagtatrabaho. Hanggang sa hindi na malaya ni Kimberly na hinahanap na nila ang isa't isa. Hindi makatulog kung hindi magkausap sa telepono. Para na silang magkasama 24 oras. Nang niligawan siya ni Samuel, ay hindi na nagulat ang dalaga. Pero hindi pa rin maitago ang sobrang saya. Kung dati ay iniisip lang niyang sila ay magkasintahan, at least ngayon ay sigurado na. Bago matapos ang 5:00, ay may inabot na bulaklak si Samuel sa dalaga sabay sabing, "Happy 1-month anniversary, Kim." Hinalikan ito ni Kimberly sa pisngi. Masaya silang kumakain nang biglang magring ang telepono ni Samuel. Tita, ang kausap ng binata at sinabi nitong dadalaw ito pagkatapos kumain. Kim, pagkatapos nating kumain, dadalawin ko lang ang kapatid ni Mama. May sakit kasi ang pinsan ko at lumalala. Walang problema, Samuel. Ang pagsang-ayon ni Kimberly. Kinabukasan ay malungkot ang mukha ni Samuel. Sinabi kay Kimberly na mukhang hindi na magtatagal ang paborito niyang pinsan. Ano ba ang sakit niya? May AIDS, siya Kim. Masaya ang mukha ni Samuel at hindi niya nakitaan ang pandidiri si Kimberly. Hindi ka nandidiri sa sinabi ko? Siyempre hindi. Hindi naman nakakahawa iyon unless magkaroon kayo ng sexual contact. Tama ka, Kim. Niyakap ito ni Samuel. Sumama ka sa akin mamaya, dalawin natin siya. Tumango naman si Kimberly. Masaya silang pinapasok sa bahay ng tita ni Samuel. Lumaki ang mata ni Calvin nang makita si Kimberly. Napayakap ito sa babae. Nagulat naman si Samuel kung paano nagkakilala ang dalawa. Nang kinuwento ni Kimberly kung paano nagkakilala ang dalawa, ay saka pa lamang naaalala ni Samuel ang lahat. Kung ganoon, ay si Kimberly ang sinasabi ni Calvin na gustong-gusto niya, ang babaeng nalaglagan ng wallet sa shopping mall. Agad na nagtanong si Calvin kung bakit magkasama sila ni Kimberly. Mabilis na sumagot si Samuel na sila ay magkatrabaho at magkaibigan. Nagulat naman ang dalaga sa mga sinabi ng kasintahan. Mabilis na hinila ni Calvin si Kimberly sa labas ng bahay. Makikita silang masayang nag-uusap. Habang sa loob ay seryosong magkausap si Samuel at ang kanyang tiyahin. Hinatid ni Samuel si Kimberly sa bahay. Bago umalis ay naitanong ng dalaga ang tungkol sa nangyari kanina. Kim, sorry, nakita ko sa mga mata ni Calvin ang sigla ng makita ka. At matagal na naming alam na may gustong babae si Calvin ang nakasalubong sa shopping mall. Kim, hindi na magtatagal ang pinsan ko. Pwede bang magkunwari muna tayong hindi magkasintahan? Please. Kapag niligawan ka niya, pwede bang sagutin mo siya? Hindi ko kaya, Samuel. Ikaw ang mahal ko. Ayaw ko. Lumuhod si Samuel at nakiusap sa dalaga. Magmula noon ay madalas na makikitang dumadalaw si Kimberly sa bahay ni Calvin. Napansin agad nila ang pagsigla ng mukha ni Calvin. Nagkaroon na ito ng mga pangarap. Pangarap na kasama si Kimberly. Habang sa opisina ay masayang kausap ni Kimberly si Calvin sa telepono. Tinanong ng dalaga kung kamain na ito. Naluluha si Samuel sa mga naririnig. Nagmamadali si Kimberly na may dalang chocolate. Alis ka na? Oo, naghihintay na si Calvin. Mabilis nitong hinalikan si Samuel at tumalikod. Naiwang nakatulala si Samuel.
Agad itong nagmaneho at sinundan si Kimberly. Kitang-kita ng kanyang mga mata, nagluluto ito habang si Calvin ay naghihintay sa lamesa. Biglang niyakap ni Calvin ang dalaga habang nagluluto. Umiiyak si Samuel habang nakatayo sa labas. Mabilis na nagmaneho ng sasakyan, palayo. Nakaabang ito sa bahay ni Kimberly. Kim, nagsiselos ako? Ano gagawin ko ngayon? Sabihin ko na ba kay Calvin ang totoo? Hindi ko alam. Ang tanging naisagot ni Samuel. Duwag ka, Samuel. Ang tanging nasa isip ni Kimberly. Hindi pumasok kinabukasan si Kimberly. Tinawagan ito ni Samuel na pag-alaman niyang pumunta ito kay Calvin. Kumirot na naman ang puso ni Samuel. Habang sa bahay ni Calvin ay masinsinang nag-uusap ang dalawa. Sinabi na lahat ni Kimberly kay Calvin na kasintahan niya si Samuel. Mabilis ang naging sagot ni Calvin na alam niya ang lahat. Gusto lang niyang makasama si Kimberly kahit sa huling pagkakataon. Magkaibigan pa din sila, nangako si Kimberly na madalas niyang dalawin si Calvin. Tumawag lang kung kailangan nito ng kausap. Nagpasalamat si Calvin at sinabing personal siyang magpasalamat sa pinsang si Samuel. Madilim na nang umalis sa bahay ni Calvin si Kimberly, masaya itong naglalakad papunta sa kanyang sasakyan, magaan ang kalooban. Susurpresahin niya si Samuel. Ngunit siya ang nasorpresa nang makita niyang pababa pa lang ng sasakyan si Samuel lasing at may kasamang babae papasok sa bahay nito. Samut-saring isipin ang pumasok sa isip ni Kimberly. Nagmaneho ito palayo sa Maynila. Nag-email ng indefinite leave sa kumpanya. Pabalik-balik itong naglalakad sa baybayin habang umiiyak. Ngayon, pumasok sa kanyang isipan na nagamit siya ng magpinsan. Pinagbigyan niya ang hiling ni Samuel dahil mahal na mahal niya ito. Gusto niyang patunayan ang pagmamahal niya. Naaawa siya kay Calvin, kaya pinagbigyan niya ang pakiusap ni Samuel. Makikitang nag-uusap si Samuel at Calvin. Pinaliwanag ni Calvin ang lahat na sinabi sa kanya ni Kimberly. Ayon kay Calvin, masaya itong umalis at sinabing tutuloy ito sa kanyang bahay. Napaisip si Samuel sakto ang araw at oras. Ito ang araw na nagdala siya ng babae galing sa bar. Nalasing siya ng gabing iyon. Nasuntok ni Samuel ang dingding ng bahay nang makauwi. Saan niya ngayon hahanapin si Kimberly? Naka-off ang telepono ng kasintahan. Matiyaga itong nakaabang sa labas ng inuupahang kondo. Ngunit walang Kimberly na dumating. Makikitang nagmamaneho ng sasakyan si Samuel, halos lumilipad na ito sa sobrang bilis. Mabuti na lamang kumontak si Kimberly kay Calvin para kamustahin at nasabi nito kung nasaan siya. Dahan-dahang kumatok si Samuel sa room number na binigay ng receptionist. Agad nitong niyakap si Kimberly nang hingi ng sorry. Hindi kumilos si Kimberly. Mabigat ang kanyang dibdib. Makikita silang nag-uusap sa balkonahe ng seryosohan. Pinagbigyan kita, sinunod ko lahat ang sinabi mo. Humihikbing banggit ni Kimberly. Nagsisisi ako sa lahat-lahat, Kim. Dapat sa umpisa pa lang hindi na nangyari ang lahat. Hindi ko kayang mawala ka. Kapag nakikita kitang nakatingin sa pinsan ko, ay parang mamatay ako sa galit at selos na ako din ang may gawa. Mag-umpisa tayo ulit, Kim. Sa pagkakataong ito, hindi na bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa. Will you marry me? Napangiti si Kim sa wakas ay nakita ni Samuel na mali lahat ang kanyang ginawa. Masaya ang dalawa habang kausap ang wedding coordinator para sa nalalapit nilang kasal. Makikitang isa-isang nilalapitan ni Kimberly ang mga wedding gown na suot ng manikin. Habang si Samuel ay titig na titig sa kasintahan, titig na punong-puno ng pagmamahal. Mangyari po lamang na mag-subscribe at pindutin ang button bell para ma-notify kayo sa susunod kong mga video.